Again, sino po rito? Aminado na kapag ka tinanong ka kung gaano kadakila ang Panginoon sa buhay mo, kakapusin ang isang araw o ang maraming panahon para sabihin lahat ng kadakilaan ng Diyos sa buhay mo. Totoo po ba yan? Doon sa mga nakaraang panahon ng ating buhay, doon sa mga nakaraang araw, taon, hindi mo mabibilang yung mga bagay na kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Totoo po ba yan? Pansinin niyo po, sino aminado? Hindi naman talaga naging madali ang 2025 mo, pero dahil sa Diyos, naririto ka pa rin. Totoo po ba yan? Sino aminado? Hindi naging madali yung 2025 mo. Yung journey mo, hindi siya naging ganon kadali. At sino po aminado? Ang daming dinanas o dinaanang pagsubok doon sa loob ng 2025 ng buhay niya. At hindi lang yon. Sino po rito aminado? Maraming naranasang pagluha sa mga panahon na dumaan sa kanyang buhay. Dito sa 2025 ng kanyang buhay. Pero ano pinatunayan nito? Because of God, nalagpasan natin yung mga pagsubok na yon. Totoo ba yan? Dahil sa Diyos, nalagpasan natin yung maraming mga pagluha na yon, yung maraming mga sakit na naranasan natin. Ano pinapakita nito? Despite na dumaan ka doon sa financial struggle ng buhay mo, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, naitawid mo yung financial struggle na yun ng buhay mo. Totoo ba yan? Sino nakaranas dito ng financial struggle, pero tinawid ng Panginoon dun sa mga pagsubok na yon. Yung akala mo, hindi ka makakatawid, pero dahil sa Diyos, itinawid ka ng Panginoon. Despite na dumaan ka dun sa mga emotional struggle ng buhay mo, pero dahil sa biyaya ng Diyos, naranasan mo pagpapagaling ng Diyos. Totoo ba yan? Despite na dumaan ka doon sa mga emotional, relational struggle ng buhay mo, pero dahil sa biyaya ng Diyos, nakita mo, buo pa rin ang pamilya mo. Buo pa rin ang relasyon mo. And despite na dumaan ka doon sa maraming mga ministerial struggle, sino po rito aminado dumaan doon sa mga struggle habang naglilingkod sa Panginoon? Alam niyo po, again, isang bagay lang yung gustong ipatunayan dito ng Panginoon. Dahil hindi nagkulang ng pagpapanumbalik ang Diyos sa iyo, nandito ka pa rin. Naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Sumagana yung buong 2025 mo, sumagana kagalingan sa buong 2025 mo, sumagana yung habag ng Diyos dahil nakapanumbalik ka pa rin sa paglilingkod mo. At lahat yun, alam niyo po, sobrang dahilan para hindi mo pasalamatan ng Diyos sa buong 2025 ng buhay mo. Lahat yun, sobrang dahilan para pasalamatan mo ang Diyos sa mga nagdaang panahon ng buhay mo. Kasi ito po ang totoo. Pag nagiging mapagpasalamat tayo, you will continue to live within greater truths in life. Totoo ba yan? Pag ang isang tao mapagpasalamat, magiging daan yon para mabuhay siya doon sa maraming mga greater truths sa ating buhay. Now, how important to be grateful with your past blessings? Gaano nga ba kaimportante na ang isang tao maging mapagpasalamat doon sa mga tinanggap niya mula sa ating Panginoon? Alam niyo po, unang-unang dahilan, a person of gratitude never lacks of God's special favor of deliverance. Totoo po ba? Pag mapagpasalamat ang tao, ang ganda na nagiging impact nito sa isang tao. According dun sa mga pag-aaral, pag ang isang tao mapagpasalamat, alam niyo po, laging nagtitrigger doon sa kanyang brain, naglalabas ng tinatawag na neurochemical, nung tinatawag nating serotonin at dopamine, nagdadala ito sa isang tao na makaramdam siya ng kasiyahan. Sino po rito, masaya siya kapag ka nakakapagpasalamat sa Diyos? Iba yung pakiramdam niya kapag ka naibabalik niya sa Panginoon, yung pasasalamat doon sa mga ginawa sa kanya ng Panginoon. Alam niyo po, ito ang totoo. Iba ang saya pag lagi mong napapasalamatan ang Panginoon. Pero, pansinin niyo, pag ang grateful lang isang tao, kahit binigyan na ni Lord, nagre-reklamo pa. Totoo ba yan? Pag ang isang tao hindi marunong magpasalamat sa Diyos,
Kahit na binuhusan na ng Panginoon ang pagpapala, kahit na binigyan na ng Panginoon, bitter pa rin. Masama pa rin ang loob. Ang hirap pasayahin. Napansin niyo? May mga tao ang hirap pasayahin sa buhay. Ang dami ng binibigay ng Panginoon, malungkot pa rin. Ang dami ng binubuhos ng Panginoon, malungkot pa rin sa buhay niya. Pero yung mga taong grateful, maliit na bagay, pinagpapasalamat sa Diyos. Totoo ba yan? Yung mga taong grateful, simpleng bagay, pinagpapasalamat sa Diyos. What does it mean? Una, every time you face great trials, God will always be your rock of salvation and a strong refuge. Sino po naniniwala? Pag mapagpasalamat ka sa Diyos, ang dami mong mababalikan kamanghamanghang ginawa ng Diyos na pagliligtas sa iyo. Totoo ba yun? Hindi mo makakalimutan na yun eh. Mula doon sa mga pinakasimple hanggang doon sa mga pinakakomplikadong sitwasyon ng buhay mo na iniligtas ka ng Diyos, hindi mo makakalimutan yun eh. Alam niyo po, pag mapagpasalamat ka sa Diyos, ang laging magiging kalungan mo ang Diyos. Pag mapagpasalamat ka sa Diyos, ang laging magiging tagapagligtas mo ang Diyos. Pasinin niyo si David, ang sabi niya sa 2 Samuel 22, verses 2-3, sabi niya, ang Panginoon ang aking malaking bato, ang aking tanggulan at tagapagligtas ko. Ang aking Diyos, ang aking malaking bato, na sa Kanya'y nanganganlong ako. Ano pinapakita nito? Sa dami ng nakalaban ni David, ang Diyos ang nagsilbing kanlungan at tagapagligtas niya. Hindi dahil sobrang galing niya, kaya siya nagtagumpay, o dahil sobrang lakas niya, but he knew how to bring back glory in times of victory. Alam na alam ni David kung papaano ibalik yung glory sa Diyos sa panahon na nagtatagumpay siya. Alam niyo po, isa sa mga hindi natin dapat kinakalimutan, kapag ka pinagtatagumpay tayo ng Diyos, hindi mo nakakalimutan ang Diyos. Alam niyo po, si David, bakit sa kabila nung dami niyang nakalaban, ang gagaling ng mga nakalaban niya, nagtagumpay siya, simply because hindi dahil magaling siya, hindi dahil malakas siya, but he knew how to give credit to whom honor is due. Alam niya kung kanino ibabalik yung honor doon sa pagtatagumpay niya. And he knew how to be grateful. The same concept sa journey ng bawat isa sa atin. Dahil mapagpasalamat ka, kahit anong tindi ng laban meron ka sa kabuhayan mo, ang Diyos ang magsisilbing tagapagligtas mo. Ang Diyos ang magsisilbing tanggulan mo. Kahit gaano pa katindi ang laban na meron ka sa iyong kabuhayan, kahit gaano pa katindi ang laban na meron ka sa iyong karamdaman o sakit, ang Diyos ang magiging tagapaglingkod o tagapagtanggol mo. Ang Diyos ang magiging tanggulan mo. At kahit gaano pa katindi ang laban na meron ka sa iyong relasyon, sa iyong pamilya, dahil mapagpasalamat ka sa Diyos, siya pa rin ang magiging tagapagligtas mo at magiging tagapagtanggol mo. The same concept sa paglilingkod natin. Kahit gaano pa katindi yung laban na meron tayo sa ating paglilingkod, ang Diyos ang magiging tagapaglingkod mo o tagapagtanggol mo at tagapagligtas mo. Simply because dahil naging mapagpasalamat ka sa Diyos. Ikalawa, every time you face great trials, God will always perform wondrous act. Sino po naniniwala? Ang tao mapagpasalamat, hindi mauubusan ng himala mula sa Diyos. Totoo ba yun? Ang tao mapagpasalamat, hindi mauubusan ng mga kamanghamanghang gawa ng Diyos. At ang taong mapagpasalamat, hindi mauubusan ng maraming sorpresa mula sa Diyos. Pansinin niyo ang sabi ni David sa Psalms 105, verse 5, alalahanin niyo ang mga kahangang-hangang gawa ng kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Si David, tatlong specific na kamanghamanghang gawa ng Diyos ang sinabi niya dito sa mga Israelites na lagi nilang alalahanin.
Specifically dito sa verse na ito. Sabi niya, alalahanin nyo ang pagliligtas ng Panginoon doon sa mga salot na pinadala niya sa Ehipto. Yung paghati ng Diyos doon sa Red Sea at yung pagbagsak ng mana habang nasa wilderness sila. Tatlong importanteng bagay na sabi niya, huwag na huwag ninyong kalilimutan sa inyong buhay. Ano tinuturo nito? Sa panahong halos lahat ay hirap sa kabuhayan, tandaan niyo po, kaya kang i-spur ng Panginoon sa kahirapan. Totoo po ba yun? Habang yung iba, pansinin nyo, doon sa panahon na yon, doon sa Ehipto, habang yung iba nagkakamatay, yung mga panganay nila, pero yung mga anak ng mga Israelita, iniligtas ng Diyos. Kaya kang ingatan ng Diyos sa panahon ng kahirapan. Sa panahong maraming nasisirang pamilya, kayang panatiliing buo ng Diyos ang pamilya mo. Sa panahong maraming hirap makasumpong ng kanilang kagalingan sa kanilang sakit, kaya kang pagalingin ng Diyos. Maniwala ka. Dahil sa pagiging grateful mo sa Diyos, hindi mauubusan ng himala ang Diyos sa finances mo. Dahil sa pagiging mapagpasalamat mo sa Diyos, hindi mauubusan ng himala ang Diyos sa pamilya mo, sa relasyon mo, sa iyong sakit o sa iyong kalusugan, and even sa iyong paglilingkod. Ganon kalaki ang pwedeng gawin ng isang tao na mapagpasalamat sa Diyos. O ganon kalaki ang kayang gawin ng pagiging mapagpasalamat ng isang tao sa Diyos. Ikalawa, a person of gratitude never lacks of answered prayer. Sino po naniniwala? Pag mapagpasalamat ka sa Diyos, hindi ka mauubusan ng mga panalangin sinasagot ng Diyos. Alam niyo po, pag mapagpasalamat ka sa Diyos, ang dami mong mga mahihirap na sitwasyon na unti-unti makikita mo, tinatawid ka doon ng Diyos. Yung akala mo, hindi mo kayang tawirin, pero itatawid ka pala ng Diyos. Pansinin niyo ang sabi sa 1 Samuel chapter 1, 10 to 11 at 19 to 20. Sabi rito, si Ana ay labis na nabagabag at nanalangin sa Diyos. Siya'y gumawa ng ganitong panata, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong tingnan ang pagdurusa ng iyong lingkod at alalahanin ako, hindi kalimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkalooban ng iyong lingkod ng anak na lalaki, aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw sa kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. Verse 19, kinaumagahan, maaga silang bumangon at sumamba sa Panginoon. Pagkatapos ay umuwi sa kanilang bahay sa Rama at naalala ni Elkanah si Ana na kanyang asawa at inalala siya ng Panginoon. Sa takdang panahon, si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Samuel sapagkat sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. What does it mean? Una, God never stopped by any barrenness in life. Sino po naniniwala? Walang kayang pumigil sa Diyos kahit sa mahirap na sitwasyon. Totoo po ba yan? Walang kayang pumigil sa Diyos para sagutin ang mga panalangin mo kahit gaano pa kahirap yung sitwasyon na meron ka sa buhay mo. Alam niyo po, sino naniniwala? Walang kayang pumigil sa Diyos para paghimalaan Kanya. Sa gitna ng pinaka-imposibleng sitwasyon na meron ka, kaya kang paghimalaan ng Diyos. Si Ana, despite nung kanyang edad, despite nung kanyang sitwasyon, walang nakapigil sa Diyos para maghimala at tumanggap ng himala si Ana. Despite nung kanyang kondisyon, walang nakapigil sa Diyos para pagpalain siya. Alam niyo po, lagi niyong tatandaan, yung imposibleng ipinaranas ng Diyos kay Ana, kaya ding iparanas ng Diyos sa kabuhayan mo. Totoo po ba yan? Yung akala mo, hindi ka makakaahon ng pamilya mo, pero kaya ka palang iahon ng Diyos sa kahirapan.
Yung ipinaranas ng Diyos sa kay Ana, maniwala ka, kayang iparanas ng Diyos sa pamilya mo. Yung kamanghamanghang ipinaranas ng Diyos sa kay Ana, maniwala ka, kaya niyang iparanas sa iyong sakit na nararamdaman. Kaya kang pagalingin ng Diyos, kayang pagtagumpayan ng Diyos ang paglilingkod mo. Ikalawa, gratitude helps you to do a greater sacrifice. Sino po naniniwala? Ang isang taong mapagpasalamat, hindi magiging mahirap sa kanya ang magsakripisyo sa Diyos. Totoo pa ba yun? Si Ana, pansinin nyo, hindi madali na i-dedicate niya ang buong buhay ng kanyang anak na si Samuel sa paglilingkod sa templo. Hindi niya laging makakasama, hindi niya laging maaalagaan, at hindi ito madali sa isang ina. Totoo po ba yan? Yung hindi mo lang makasama ng ilang panahon ang anak mo, ilang araw, ilang linggo, hinahanap mo na eh. How much more yung ginawang sakripisyo nitong si Ana. Sabi niya, i-dedicate niya, iahandog niya sa Panginoon ang kanyang buhay o yung buhay ng kanyang anak. Alam niyo po, bakit ito nagawa ni Ana? Bakit niya yun nagawa? Una, for a greater cause. Ikalawa, for acknowledging God's ownership. Una, malinaw kay Ana, wala nang gaganda pa sa buhay ng isang anak na naglilingkod sa Diyos. Totoo ba yan? Kaya nga yung mga magulang, sa lahat po ng mga magulang dito, kung meron man kayong isa sa mga pinakamaganda na magagawa sa inyong anak, yung hayaan nyo sila, i-motivate nyo sila na makapaglingkod sa Panginoon. Dalhin sila sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, ikalawa bakit yun nagawa ni Ana? Para kay Ana, malinaw sa kanya, ang Diyos naman ang totoong may-ari ng kanyang anak. Totoo ba yan? Yung mga anak na meron tayo, pahiram lang lahat yan ng Diyos sa atin. Ano tinuturo nito? Maniwala ka. Pag nagbigay ka ng pera sa gawain ng Panginoon, yun na yung isa sa pinakamagandang gamit o magiging gamit ng pera mo. Totoo ba yan? Pag nagbigay ka ng panahon sa Panginoon, isa na yon sa pinakamagandang magiging gamit ng panahon mo. Pag nagbigay ka ng buhay sa Panginoon, isa na yon sa pinakamagandang magiging gamit ng buhay mo. Pag nagbigay ka ng talento sa Panginoon, isa na yon sa pinakamagandang magiging gamit ng talento mo. At the end of the day, tandaan mo, lahat ng sakripisyo mo sa Diyos in terms of finances, paahalagahan yun at aalalahanin ng Diyos. At the end of the day, tandaan mo, lahat ng sakripisyo mo in terms of your talent, in terms of your time, lahat yun aalalahanin, pahahalagahan ng Diyos. Hindi makakalimutan ng Diyos. Ikatlo, bakit napakahalaga na hindi natin nakakalimutan ang magpasalamat sa mga nagdaang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. A person of gratitude never lacks of wondrous restoration from God. Sino po naniniwala? Ang tao mapagpasalamat sa Diyos, hindi mauubusan ng restoration mula sa Diyos. Totoo po ba? May mga bagay na akala natin hindi na marirestore sa atin, pero ni-restore pa ng Diyos. Totoo ba yan? Sino aminado rito? Ang dami ng naranasang restoration ng Diyos sa buhay niya. Alam niyo po, ito ang totoo. Ang taong mapagpasalamat sa Diyos, magkaproblema man sa pera, higit pa doon ang ibinabalik ng Diyos. Totoo ba yan? Pagka grateful ka sa Diyos, kahit na gaano pa katindi ang dinaanan mo sa finances mo, dahil mapagpasalamat ka sa Diyos, higit pa doon ang nire-restore sa iyo ng Diyos. Ang taong nakaranas ng matinding problema sa pamilya, dahil mapagpasalamat sa Diyos, higit pa doon ang ibinabalik, nire-restore ng Diyos sa pamilya niya. Ang tao mapagpasalamat, kahit na gaano pa katindi ang dinaanang sakit sa kanyang kalusugan, nire-restore ng Diyos, higit pa doon sa dating niyang kasiglahan. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Pansinin niyo doon sa Luke chapter 17, verses 15 to 16. Nang makita
nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na, siya'y bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus na nagpapasalamat. Siya'y isang Samaritano. Anong tinuturo nito? Una, highlights not just the importance of receiving, but acknowledging the source of your restoration. Sino po naniniwala? Importante na hindi mo makalimutan yung nagbalik ng kabuhayan mo. Totoo ba yan? Dapat, pag binalik na ng Panginoon, yung mga nawala sa'yo, unang-una mong binabalikan ang Diyos. Yung Samaritano, yung nag-iisang bumalik sa Panginoon, ang una niyang binalikan, nung makita niya na magaling na siya, na-restore na yung kalusugan niya, ang una niyang pinuntahan ang Panginoong Jesus. Alam niyo po, once na ni-restore na ng Diyos ang pamilya mo, unang-una mong dapat binabalikan ang Diyos. Once na ni-restore na ng Diyos yung kalusugan mo, dapat ang unang-una mong binabalikan ang Diyos. Once na ni-restore na ng Diyos yung pagsiserve mo, dapat ang unang-unang binabalikan mo ang Diyos. Alam niyo po, dapat hindi mo nakakalimutan, matapos kang iahon ng Panginoon sa pagkakabaon sa utang, ang unang mong binabalikan ang Panginoon. Matapos kang iahon ng Panginoon, ibangon ng Diyos sa sakit, ang unang mong dapat balikan ang Panginoon. Matapos kang i-restore ng Diyos sa pagsiserve mo, matapos muling buuin ng Diyos ang pamilya mo, dapat ang unang mong binabalikan ang Diyos. What's the point? Totoo ba may mga tao, matapos muling payamanin ni Lord, nakalimutan na ang Diyos? Totoo ba yan? May mga tao, matapos na i-restore ng Diyos, higit doon sa mga nawalang kabuhayan sa Kanya, nakalimutan ng Diyos. May mga tao, matapos muling ayusin ng Diyos ang Kanyang kalusugan, sa halip bumalik sa Diyos, bumalik sa bisyo. May mga tao, matapos ayusin ng Diyos ang Kanyang relasyon, ang Kanyang pamilya, sa halip bumalik sa Diyos, bumalik sa pagluloko. Alam niyo po, pansinin niyo, out of 10 na pinagaling ni Lord, isa lang ang bumalik kay Lord. At Samaritano pa yon. Yung siyam, parang bulang naglaho. Ano tinuturo nito? Yung kaisa-isang bumalik kay Lord para magpasalamat. Know how to prioritize the giver than the gift. More than the gift. Para sa kanya, higit sa kagalingang tinanggap niya, mas mahalaga yung nagpagaling sa kanya. Para sa kanya, higit sa himalang tinanggap niya, mas mahalaga yung naghimala. At para sa kanya, higit sa kagalingang physical, yung spiritual na kagalingang tinanggap niya, ang importante. Ang sabi ni Lord, your faith has made you well or save you. Yung original word na ginamit dito na sozo, ang ibig sabihin nito, niligtas ka ng Panginoon. Maniwala ka, pag pinapalagahan mo ang Diyos sa kayamanang ni-restore niya sa buhay mo, mas maraming yaman pa ang pararatingin niya sa buhay mo. Pag pinapahalagahan mo ang Diyos sa ni-restore niyang kasakitan mo, mas marami pang kagalingan ang ipararanas sa iyo ng Diyos. Pag pinapahalagahan mo ang Diyos sa ni-restore niyang paglilingkod sa iyo, mas marami pang tagumpay sa ministry ang ipararanas sa iyo ng Panginoon. So ikalawa, no matter who you are, your grateful heart will reach God's mercy. Pansinin niyo, yung kaisa-isang bumalik, nagpasalamat kay Lord. Again, Samaritano pa eh. Considered outsider, considered low class, considered or despised by the Jews. Anong pinapakita nito? No matter who you are, tandaan niyo po, sa tingin ng iba, basta tama ang puso mo, ibabalik ng Diyos lahat ng dapat ibalik sa buhay mo. No matter who you are, sa tingin ng iba, basta tama ang puso mo,
ibabalik ng Diyos ang nawalang yaman sa buhay mo. No matter who you are, basta tama ang puso mo, kahit ano patingin sa iyo ng iba, babalik ng Diyos ang kaliglahan sa katawan mo. And no matter who you are, sa tingin ng iba, kahit ano pa ang tingin nila sa iyo, ibabalik ka ng Diyos sa paglilingkod mo. Kahit tingin ng iba sa iyo, hindi ka karapat-dapat, pero para sa Panginoon, basta tama ang puso mo, makapaglilingkod ka sa Panginoon. And finally, a person of gratitude never lacks of solution to his current situation. Sino po naniniwala? Ang taong mapagpasalamat sa Diyos, hindi mauubusan ng solusyon sa kasalukuyan niyang problema sa buhay. Sino po rito aminado? May mga pinagdadaan ng problema sa buhay. Alam niyo po, problema man yan sa pera, sa pamilya, sa sakit, problema man yan sa paglilingkod, ang tao mapagpasalamat sa Diyos, laging binibigyan ng solusyon ng Diyos. Pansinin nyo, si Asaph, yung nagsasalita dito sa Psalm 77, 11 to 12, he was in deep distress and refused to be comforted. Araw at gabi, umiiyak siya sa Panginoon, pero yung espiritu niya, walang kapayapaan. Sino po rito na-experience na yon? Yung parang, walang oras na hindi ka nalulungkot, walang oras na hindi ka nag-iisip dahil sa problemang kinakaharap mo. Yung araw at gabi, iniiyakan mo ang Diyos. Si Asaph, he was in deep anxiety and sleeplessness. Sino po na-experience na yon? Yung halos hindi ka makatulog dahil sa problema. Totoo po ba? Minsan, hindi mo na kailangan ang ibang bagay, may problema ka lang, hindi ka na makakatulog. Totoo ba yan? Si Asaph, he was in deep anxiety. Punong-puno siya ng bigat, punong-puno siya ng alalahanin sa kaiisip ng problemang kinakaharap niya. He was in deep doubt and despair. Tinatanong na niya kung mananatiling malayo o malayo ang Diyos sa kanya. Tinatanong na niya kung naubos na ba habag ng Diyos sa kanya. Pag binalikan niyo yung mga unang verse ng kanyang sinasabi, makikita niyo, nagtatanong na siya sa Panginoon. Sino po kayang umamin? Sometimes, nakukuha nating magtanong sa Diyos. Totoo ba yan? Bakit ganun? Bakit pinayagan ng Diyos? Bakit hinayaan ng Diyos? Alam niyo po, tinatanong na niya. Ito yung pinakamatindi. Tinatanong na niya kung nakalimutan na ba siya ng Diyos. Pero sa verse 11 and 12, sabi niya, "But I will remember the works of the Lord. Surely, I will remember your wonders of old. I will also meditate on all your works and talk of your deeds." Sabi niya, aking gugunitain ang mga gawa ng Panginoon. Oo, aking aalalahanin ang mga kamanghamanghang gawa mo noong unang panahon. Ako'y magbubulay-bulay sa lahat mong mga gawa at magmumuni-muni tungkol sa iyong mga gawa. Sa tingin nyo, ano kaya yung partikular na binabanggit dito ni Asaph na kahangahangang ginawa ng Panginoon? Ang sagot, yung paghati ng Diyos sa Red Sea. Sa puntong wala nang masusulingan ang mga Israelita, hinati ng Diyos ang dagat na pula. Ano gustong ituro nito sa iyo sa oras na to? Especially sa kinakaharap mong problema. Maniwala ka, gaya ng mga Israelita, kayang humati ng dagat ng Diyos para bigyang solusyon ang problema mo sa pera. Maniwala ka, gaya ng mga Israelita, kayang humati ng Diyos ng dagat para ayusin
ang problema sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa mga mahal mo sa buhay. Maniwala ka, gaya ng mga Israelita, kayang humati ng dagat ng Diyos para pagalingin ka ngayon sa sakit na meron ka. At maniwala ka, gaya ng mga Israelita, kayang humati ng dagat ng Diyos para ayusin ang problema sa paglilingkod mo sa Panginoon. So church, as we offer to the Lord our best offering of the year, may this serve as our way of saying, Lord, salamat po sa buong 2025 na hindi mo pinabayaan ang kabuhayan ko. Lord, salamat sa buong 2025 na hindi mo pinabayaan ang pamilya ko. As we offer our best offering of the year, this may serve sa pasalamat sa Panginoon, sa pagsasabi na, Lord, salamat sa buong 2025 na hindi mo pinabayaan ang kalusugan ko. And as we offer to the Lord our best offering of the year, may this serve as sa pagsasabi sa Panginoon, Lord, salamat sa buong 2025 dahil yung paglilingkod ko nanatili. Yung muntik na akong tumalikod, yung muntik na akong mawala, pero hindi mo pinabayaan. And this may serve sa pagsasabi sa Panginoon na, Lord, salamat dahil alam ko maraming himala pa ang ipararanas mo sa mga natitirang taon ng buhay ko at ng pamilya ko. Let us pray. Panginoon, sa umaga ito, binabalik po namin sa iyo lahat-lahat ng papuri, pagluwalhati at pagsamba. Salamat po sa maraming taon, maraming buwan, maraming araw ng aming buhay na nanatili kang tapat sa aming buhay, Panginoon. Again, as we offer our best offering of the year, Lord, magsilbi po itong pasasalamat din namin sa iyo sa lahat-lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Salamat po. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and Amen. God bless you.